Para ito, awitan natin ang ating tunay na Diyos. Wala pang Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Papurihin natin ang Panginoon. Wala kang Panginoon. Wala kang kasabay. Awitin natin sa base sa presensya mo. Thank you.
Sige namin papapurihan. Papapurihan natin.
napagpapatulog ka ba? Masabi mo, Panginoon, ang puso kong ito, sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakain ko. Ang Panginoon Jesus, magaling ka. Ako'y naririto.
kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Nagkabanalan mo, nalulungkot ako, buhay ay inaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos kita, itinuloy. binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon upang magpapuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, wala kami magtataas, Panginoon, kundi ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, samahan niyo kami sa ating gawain, Panginoon, ang bawat isa ay ma-bless, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, sa umaga dito, Panginoon. Lord, ang iyong salita, Panginoon, na aming nakawin, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ay magsimbing sandigan namin, Panginoon, na aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo sa aming pagsama, Panginoon, sa iyong gawain. Salamat po sa iyo, lamang pagpapuri parangal sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ngayong umaga ito, tatawin ko kayo lahat, mahal ba natin ang Panginoon? Amen.
Ang mahal natin ng Panginoon. Kamayan natin ang bawat isa pakinawin kang mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ika'y magpapalugin, pagpatuloy ko'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, patutuwihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y sinalay. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Ako na po lahat. Amen. Isang mainit na umaga, mainit na papuri sa Panginoon ngayong umaga. Sana nagising ang lahat, ano? Ganda rin na wala yung ulan ngayong minto. Ngayon po, dadako na tayo sa ating mga pabalita, ating third city. Ating church schedule ngayong month of July. Dako tayo sa Sunday morning. Ang ating corporate prayer ng 7:30 a.m. As usual, laging papunta natin natin doon si Pastor Bobby. Then, diretso na ang 8:30 a.m. ang ating Sunday school. Maganda rin yan, maganda tayo mag-school. Kasi Genesis 23 na tayo. Nagsimula lang 1:23 na. Ibig sabihin, 23 weeks na. Kaya, pilitin natin makadalo kung kaya-kaya. Then, diretso ng 9:30 a.m. ang ating Divine Worship Service. Ito yung morning service na katatapos lang ngayong umaga na ating praise and worship. Then, Sunday afternoon, meron tayong 3 p.m. corporate prayer. Bago mag-start ang ating 4 p.m. na Divine Worship Service. Ito yung sa hapon. Yung mga hindi makadalo ng umaga, pwede sa hapon. O kaya naman, pwede ngayon umalo ng umaga hapon. Kasi magkakaiba yung turo dyan. Marami tayo mag-turo, marami tayong makakain na spiritual. Then, Wednesday, yung ating midweek service. Bago mag-start, meron tayong 6 p.m. na corporate prayer. Diba? Dapat, kaya natin. Pagka talagang subukan natin maaga. 6:30 p.m. midweek service. Friday, 8 p.m. prayer gathering with Kuya Gabs. Diba? Kuya Gabs? Yes. Nakamin kayo yung last na And Saturday, ang ating music team rehearsal. Ngayon, during ito, stable tayo sa rehearsal ng 7 p.m. Yun lang po, at may kasunod pa ba? Wala pa, for the month of July, wala pa tayo ngayong follow-up na bagong schedule. Ngayon po, siyempre, medyo sa isang linggo nagdaan, kailangan meron tayong papasalamat sa Panginoon. Kabutihan na nagawa niya sa atin. Pwede rin yung kabutihan na ginawa natin sa kapwa natin na ayon sa presensya ng Panginoon o sa spirit ng Panginoon. Yung umaga ito, tatawag ako yung dalawa yung maghahayag ng pasasalamat sa Panginoon. Yung katotohanan ng pasasalamat sa Panginoon. Hindi na kayo may libre yan. Tumawag ko din. Nice, Gams. Pagpaka natin ang Diyos sa buhay mo. English, ah? English. English, ah? English. Good morning, everyone. Wow. My name is Melfred.
for coming here on Sunday. Thank you so much po, magpasalamat kay Lord kasi merong mga nangyari ngayong week na hindi inaasahan. Pero yun, nakabalik naman nakabounce naman sa mga pinagdaanan. And salamat din kay Lord kasi nakadagdag din ng motivation yung yun nga, salamat kay Lord na pinanaginip niya na ako kay Pastor. Yun, salamat ka. Yun, salamat ako kay Lord kasi nakabalik na ulit ako sa music team at sa pong karangalan muli ang makatugtog ulit dito sa Intornado. Yun nga lang, mayroong mga side effect. No? Noong Miyerkules, mayroon pala mag-girlfriend ng disciple, no? Kasi di ko alam kung naintindihan niya ng tama yung kay Pastor. Pero simula nung Miyerkules, hindi ko na siya nahahawakan, hindi ko na siya nakahalikan. Sabi ko, parang nawalan na ako ng girlfriend. Sabi ko sa kanya, sabi ni Pastor, sa labas lang daw yun. Sabi niya, tatanong daw niya muna. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord na kasi masarap sa feeling na meron kang partner sa buhay na hindi mo siya kasama sa goal lang, kundi kasama mo rin siya maging sa Panginoon. Pero yun, minsan nakakainis kasi syempre, diba, nasanay ka na sa labas, magdi-date kayo, baka lang kayo magkaibigan tuloy, diba? Pero yun yung makagagalit kay Pastor, hindi naman nakabok ang bibig na lagi sumbong niya ako. So yun, salamat ako kay Lord kasi yun, yun nakakaiwas. Kumbaga, mayroon kasi pag may position tayo kumbaga pag may position tayo, mas yung responsibilities natin. So nagpapasalamat ako kay Lord kasi imbis na sa akin manggaling dapat yung mga ganun na walang holding hands, sa kanya pa nang gagaling. So sana tuloy-tuloy lang, magpa-disciple ka lang. Hanggat hindi naman ako bibigay kahit walang okay lang. Pero pag nakonsensya ka, dito ka sa harap ng camera, may boyfriend ka pa. So yun, salamat din ako kay Lord kasi yung training namin patapos na po next week. So, nakabenta na ako ng marami pero yung kailangan namin mabenta, cellphone mismo. So, ang nabibenta ko sa mga internet, mga cable, yung pala yung nabibenta ko. Marami na rin, pero yung pinakakailangan namin mabenta para makapasok kami sa production is yung cellphone. So, isang linggo na lang, 5 araw na lang yung kailangan ko makabulin para makapagbenta ng cellphone. So, yun, sana po tulungan niyo ako mag-pray para makalipat na tayo dito ng makalipat na tayo ng simbahan. Yun nga, pinipray ko rin po. Salamat ko rin kay Lord kasi yung business tuloy-tuloy pa rin naman. Nasa tamang paraan na tayo ngayon. And yun na, salamat din ako sa Panginoon kasi yung schedule namin, ang sakit sa ulo talaga. Kasi 11 to 8, 11 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Paglabas mo, sakit ng araw. Tapos bilang isang araw, bigla kayong mag-iiba ng isang araw ng schedule. Sobrang sakit sa ulo talaga. Yung katawan mo parang gusto magpahinga ng isang buwan. Gano'n. Pero hindi tayo pwedeng sumuko kasi meron tayong mga responsibilidad na kailangan gawin. And yun, hiningi ko lang po yung prayer nyo kasi meron akong ngayon na mini-mission na kailangan kong maabot. Pag naabot ko na, tsaka ko na lang sabihin sa inyo. Pero ayun, salamat po kay Lord din kasi sa pamilya ko naman kay Mama, healthy naman sila kahit laging maulan, laging naulanan, wala nagkakasakit sa kanila. So yun lang po sa Diyos po, kaboy. Napakagandang paghahayag. Salamat sa Panginoon. Siyempre, nasa Bible nga yung kainawanan at pagpipigil sa sarili. Kailangan lagi natin dala yan. Hanggang kasal na yan. Yan. Hanggang kasal na yan. Yan. Meron pa ba na magpabalik ko pa sa salamat sa Panginoon? Yes. Palampakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Rachel. Sister na lang muna. Asawa naman! Asawa naman! Pagpalang mga po sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako ngayon sa Panginoon po. Ngayong buong linggo po, yung last time na yung anak ko, nagkaroon siya ng sipon. So yung sipon niya, thank God kasi hindi na siya tumuloy ng ubo, magaling na siya. Tapos yung isa kong anak, hindi na rin siya nagkakaubo sa sipon. Tapos, papasalamat ako kasi yung kalusugan nandiyan talaga kay Diyan kasi hindi niya hinahayaang magtuloy. Nararamdaman namin sakit. May mga nararamdaman kami pero
hindi tumutuloy. So nagpapasalamat ako doon sa kay Lord. Tsaka yung pagpunta namin dito, okay naman kami. Tapos huminto yung ulan. Kasi kanina parang tinatamaan na ako ng katamaran magsimba eh. Pero nandyan pa rin yung Holy Spirit, so kailangan nandyan siya na para sasabihan ka talaga na kailangan magsimba ka kasi yun yung ano mo sa Panginoon para makasama mo yung mga nag-worship din ng Panginoon. Papasalamat din ako sa Panginoon kasi wala pang girlfriend yung anak ko. Yan. So, papasalamat ako kahit na may mga aligid, may mga nag-chat-chat, deadma lang siya. Salamat lang sa siya. So, papasalamat ako sa Panginoon sa aking buong pamilya na patuloy na nagbibigay sa akin. So, just po ako. Ano ko, papasalamat na yung nanalo kagabi sa ano eh. Sa final night eh. Buti, hindi no? Yung Brenda? Oo. Talon pa siya, doon sa tawa. Tulog na si baby, sumigaw pa. Hindi nagising. Brenda talaga din ako eh. Puyat ko na to. Ha? Puyat ko na. Puyat kami Okay na tayo sa dalawa. May ganda ko na tayo sa ating pagbibigay. Meron tayong mga software dyan sa gilid ng switch. Ayaw mag-handlog sa Panginoon. Tinatawagan ko yung ating usher. Yung sa harapan. Yung red, yung favorite color niya. Yung ating manunugtong. Siyempre. Ulitin natin. Halina Magia. Sa Lord, maraming salamat po sa magandang umaga na pinagdalaw mo sa amin. At Lord, maraming salamat po sa mga mapagpalaw naman na pagbigay. Ganon din po sa mga hindi pa nakapagbigay. Pagpalayo po sila in Jesus' name. Amen. Ngayon, dadako na tayo sa ating pinaka-final. Siyempre, natawagan ko na ating pastor. Check, hello. Hello, sound check. Sound check. Good morning. Good morning. Nabis ko kayo ah. May solusyon ako doon sa pagkakaligams. Yun. Isil ko pakinggan mo to, sir. Pagka nangungulit, ipapasa mo sa kanya to. 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Ayan, basahin nyo yan. 1 Corinthians. Pwede ba? Pakiano nga. Ano kayo ng solusyon? Ayan, 7 verse 2. Pakibasa. Gams, pakibasa Gams. Ngil. Basahin mo, Dustin. Dustin, basahin mo.
Datapwat, dahil sa mga pakikiyapin, ang bawat lalaki, Wala. ang bawat lalaki magkakaroon ng kanyang sariling asawa. Yan, yan ang Ang solusyon. bawat babae magkakaroon ng kanyang sariling asawa. Yan. Para hindi ka makiapin, hindi ka mga lunya, mag-asawa ka. Yan ang solusyon. Kaya pakasal ka na. Kaya pag humihiling, papasa mo yan sila, papasa mo yan. Kaya yan din kung bakit sabi ko sa inyo, dali nyo rin yung mga girlfriend ninyo. Para mapakinggan din namin yung turo namin dito. Okay? Ano na? O, for safety. Kasi, alam mga kabuhaihan. Alam nyo po, 3 ang anak kong babae. Kaya, minsan hindi ko naisip na pagtaksilan ng asawa ko dahil puro babae yung mga anak ko. Amen. Nag-opisina ako ay maraming. Pero, yun yung aking yung protection. Yung iniisip ko na meron ako mga anak na mga babae. Siya nga pala pinindi ang topic ko. Nasa Book of Haggai. Bagyo. Ano sa akin? Parang bagyo, no? Baba mo ko yan. Okay, salamat sa inyong pag-ano. At dapat may celebration di ba? Yes. Kasi natapos yung DA. Celebration lang, meron. Kain na lang. Wala Ano na? Bawal dumag. Okay, Haggai chapter 1, verse 4 hanggang 9. Yan, sa buko pa. Ang Haggai yan po ay isang tatawag na minor prophet. Nakikita mo yan sa Lumang Tipan. Ganito sabi ng Biblia sa Tagalog, papasahin mo sa Tagalog. Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisamihang bahay. Alam ko ito nakikisama sa bahay o nakikipisan, pwede. Dito sa word, nakikisamihang bahay. Ngayon ko lang na-encounter ito, ngayon kong salita. Samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. So, yun yung concern ni Propeta Haggai. 5. Kaya ngayon nga ay ganito ang sabi ng Panginoon sa mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. 6. Kayo'y nangagasik ng marami at tagsianin ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kaustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Papatirang uhaw. Sabihin ito yung kung Tagalog ito, nawawala ang pagkauhaw. Pahirapan pa ako. Sige. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At ang kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. So sayang, masipag pero baliwala. 7. Ganito sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitan ninyo ang inyong mga lakad, magsiahon kayo sa bundok, at magdala ng kahoy, magtayo kayo ng bahay at aking palulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Kayo'y maghintay ng marami, narito ang dumating ay kaunti. At ang sa inyo dalhin sa aking bahay, o sa bahay, aking hinipan. Bakit sabi ng Panginoon ng mga hukbo? Dahil sa aking bahay ay nanganlusay na wasak, samantalang tumatakbo, bawat sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Tayo manalangin, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa iyo, Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon. Narito po, Diyos, ang iyong iglesia. Hindi po kami malaking iglesia, hindi po kami mayamang iglesia. Pero narito kami, totoo ang aming puso, ng aming pong pagdalawito, Diyos, ay upang sambahin ka namin ng purihin mo, Diyos. At nakinig ng mga katotohanan ayon sa iyong mga salita.
Amang Banal, ano man ang iyong inihanda sa amin, Panginoon, sa umagang ito, ay matanggap po namin ito, O Diyos, na maluwag sa aming mga puso. At maging inspirasyon po namin ito upang kami po yung lumago sa aming pong pananampalataya at sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos. At kahabagan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Is it possible to be a hardworking person but a lazy Christian? Posible ba na tayo ay masipag na tao pero tamad na Kristiyano? Yun po yung aking mabuod ng aking topic. So, nais ko mangaral sa taksang hardworking in the world, lazy in God. Ito po ay warning, natawag na warning against misplaced priorities. Ito po ay babala sa mga mali ang kanilang prioridad sa buhay. Tandaan natin, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Kung ano yung priority mo dati, hindi na katulad noon ang priority mo, iba na ngayon. No? Ang sabi ng Biblia, ang priority mo ngayon, seek first the kingdom of God and His righteousness. No? Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yan na ngayon ang ating priority. At hindi naman tayo yung dihado. Sabi ng Biblia, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa Kanya. May pangako ang Diyos. Kapag ang priority mo ay nagbago bilang isang Kristiyano. Kaya, ang sagot, yes. Posible na masipag kang tao, pero tamad kang Kristiyano. At malaman natin mamaya kung bakit may mga ganitong mga Kristiyano na masipag naman, abala, busy, pero pagdating sa kaya ng Diyos ay walang panahon. Ito yung napansin nyo yung nabasa natin ngayon kay Propeta Hagay. Gumagawa kayo, pero yung sweldo ninyo, inalagay nyo sa butas na lalagyan. Meron siyang epekto. Sabi niya nga, ang ganda ng bahay ninyo, sabi niya. Pero yung tahanan ng Diyos, wasak. So, ibig sabihin niyan, pinapaaninaw ni Propeta Hagay sa mga Israelita sa panahon niya na dapat ang priority natin ay ang Diyos. No? Ang templo ng Diyos. Marami mga taong masigasig sa trabaho. Isa na ako dyan. Pag ako magtrabaho, mga kapatid, hindi lang 24 oras. Ganun ako kasigasig magtrabaho. Hanggat alam ko kakakikita ako ng pera, ay hindi ako titigil. Kasi, pinasok ko na yun. Kaya siguro inabot ko yung ganung karamdaman. Hindi ako mapigilan. Masyado kong masipag. Hindi ko, mas pipiliin ko yung nakahiga ako sa bahay. Tapos alam ko pwede akong kumita. Nalabas ako. Ganun ako dati. Pero na maging Kristiyano ko, ito yung labanan. No? Pag Kristiyano ka na siya, ito yung labanan. Gagawin ko ito na naman akong pakinabang dito. Kaya ang simbahan, makikita mo yung mga taong tunay na may puso sa gawain ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. Yan ay naglilingkod na walang pakinabang. No? Kapag nakita mo yan na naglilingkod yan kahit walang yung pakinabang, yung puso niya tama sa harapan ng Diyos. Kasi hindi po ako nagsalita dito na nabasa ko lang sa libro. Karanasan ko po yan. 5 taon ako nagpa-disciple. Walang pagkain, walang allowance, sarili kong gastos. Nagkatrabaho ako para kumain ako. May panahon na wala akong trabaho, hindi ako kakain. Pero hindi ako tumigil magpa-disciple kasi meron ako, in love kasi ako in love ako sa Panginoon. Wala in love ako sa Panginoon. Siguro pag na-in love ka sa Panginoon, wala kang tingnan. Wala ka nang, kung baka nakikita, hindi mo nakikita yung sarili mo.
Masinag ka sa Panginoon. Kasi nga, sabi nga ng Bible, ang nakipag-asa kay Kristo bago nang nilalang. Wala na yung dati. Pag magkakaroon ng pagbabago, mag-iiba. Yung mga priority mo sa buhay. Okay? Number 1, diligent in the world, negligent in the kingdom. Sa Haggai chapter 1 verse 4, sabi niyan, is it time for you yourself to dwell in your panel houses and this temple to lie and ruin? Panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. Yun. Naintindihan ko na yung nakikisamihang bahay. May kesame yung bahay, samantalang yung bahay ng church, walang kesame. Yun, naintindihan ko na ngayon. Kaya na hindi ko naintindihan eh. Maganda yung bahay niya, pero yung bahay ng Diyos ay wasak, dugyot. Okay? Kaya nga pinipilit natin na huwag maging dugyot yung bahay-sambahan natin. So kahit nahihirapan tayo, ay pinipilit natin, umupa. Umuupa tayo dito mga patinin dito libre. 10,000 ito buwan-buwan. Nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng tubig. So, kung tumigil na tayong sumuporta sa gawain ng Diyos, ito ang salita ng Diyos ni Propeta Haggai na tinan mo ang kalagayan ng bahay ng Diyos. Focus on personal gain, not God's glory. Ang priority niya ay ang kanyang sarili, hindi ang gawain ng Diyos. Alam niyo po, nasubukan ko po humawak ng mga tao at nakita ko kung sila talaga yung alam na may pakinabang sila, magpapaalipin sa iyo. Kapasok lang ako ng restaurant doon, may tagabukas pa ako ng pinto. Kasi may pakinabang sila. Yun ang problema, yun ang crisis sa church. Ang church kasi, lahat ng ginagawa natin dito voluntaryo. Yun ang problema ng church. Kaya isa sa pinakamabagal na organisasyon sa ibabaw ng lupa na lumago ay simbahan. Dahil mali yung pananaw, mali yung motibo ng mga taong pumapasok sa loob ng simbahan. Ang iba, sila pumapasok ng simbahan para magkaroon sila ng kliyente. Ang iba pumapasok sila ng simbahan para marami sila maging kaibigan at yung networking nila ay pumatok. Pero hindi sa puso nila na naging members sila ng simbahan para maglingkod sa Diyos. Pastor, paano mo nalaman? Bakit nakita mo ba yung puso ko? Yes, hindi ko nakikita yung puso natin, pero nakikita yan sa resulta ng ginagawa natin. Isa ito sa halimbawa dito si Martha. Naalala niyo si Martha? Dumalaw si Jesus. Tapos siyempre pinaghanda ng pagkain. Nagsalita si Jesus, nakinig si Maria at si Lazaro. Nakita ni Martha si Maria. Nagsumbong siya kay Jesus. Sabi niya, Guro, sawagin mo ngayon si Maria. Hindi ako tinutulungan. Nakikinig lang sa iyo. Mantalang ako, abalang-abala ako dito sa maraming bagay. So hindi alam ni Maria, hindi alam ni Martha, naliligalig niya siya sa mga bagay ng mundo. Kaya tinan niyo yung sinabi ni Jesus sa 41 ng Luke chapter 10. Sabi ni Jesus, datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Mas pinili ni Maria ang mabuting bagay. Mga kapatid, hindi ko sinasabi ngayon na huwag kang maghanap buhay, huwag kang maghugas ng plato, huwag kang kumita ng pera. Lagi natin sinasabi dyan, ang tamad, huwag pakainin. Magtrabaho ka. Pero binigyan ka ng Diyos ng trabaho, hindi para yan ang maging dahilan mo para tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos. Meron dito, mga disciple, na magkaroon ng trabaho, gumanda ang trabaho, iniwan na ako. Hindi ko naman kailangan ng tithes mo kung yun ang dahilan eh. Kung naman ka ng sweldo mo, kaya naman ibigay yung tithes mo. Hindi yun ang kailangan ko, ay kailangan ko yung kaluluwa mo, yung paglilingkod mo sa Diyos. Kaya nga, hindi ko malaman kung manalangin ba ako, pagpalain kayo ng Diyos, o wag na lang, para sama-sama tayo dito. Hindi rin, mag-asawa rin kayo sa akin eh. Pero hindi pa panalangin ko yung pagpalain kayo ng Diyos kasi alam mo kayo ang susuporta ng gawain ng Diyos.
Okay? Pero pag pinagpala naman kayo ng Diyos, huwag niyo naman akong labanin. Ano nga kita sa akin ng talikuran? Wala naman ba? Maka-video tayo. Salamat, sige, video mo lang yun. Okay lang yan. Handa naman ako. Busy building careers and comforts. May panahon sa lahat, but no time for prayer or ministry. Anong dahilan? Bakit busy-busy ka sa maraming bagay? Hindi mo mabigyan ng kunting panahon ng Diyos. Linggo na nga lang ang panahon na makakataupang palad mo ang Diyos. Ba't hindi mo pa mabigay? Pastor, kasi hindi po yan ang rest day ko eh. Eh bakit? Bakit ka pumayag? Bakit ka pumayag? Iniiwan mo yan. Pastor, meron ka pang bibigay sa aking trabaho, ang Diyos meron ang bibigay sa iyo. Karanasan ko na yan. No? Karanasan ko na yan. Huwag mong ipagpalit ang Diyos sa kasibagan mo sa mundo. Yun ngayon ang krisis sa kaharian ng Diyos. Mahirap lumago ang kaharian ng Diyos kasi wala tayong maibigay na pakinabang. Mga kapatid, pangarap ko po yan. Ayokong maranasan ninyo sana yung naranasan ko ng disciple ako. Alam niyo, pangarap ko yan. Sabi ko, Lord, pag nagpasto ako, gusto ko may mga allowance yung mga disciple. Hindi ko danasin yung dinanas ko. Nagkaroon ako ng sakit sa baga sa panahon na yun. Dahil laging gutom. Pero sabi ko, kahit gutom man ako sa Panginoon ako nagutom. Bahala na siya kung mamatay ako. Pupunta naman ako sa langit. Ganun lang yung mga kapatid. Ganun dapat ang mentality. Wala na pag disciple ka. Kasi pag ipinakita mo yan, nag-asawa ka, nagkapamilya ka, nakita ng pamilya mo yan, na seryoso ka sa paglilingkod mo, susunod sa'yo yan. Nirespeto ka niyan. Hindi ko pa ito kayang dalhin. Mas mahal niya pala ang Diyos ka sa akin. Doon sa mga misis, sa mga kasintahan, kapag mas mahal ng lalaki ang Diyos sa inyo, magpasalamat kayo. Ano gusto niyo? Mas mahal kayo ng asawa ninyo, ng boyfriend nyo, kaysa sa inyo? Ay nako, maniwala kayo sa akin. Iiwanan kayo niyan. Prakita yan na masigit sa inyo. Walang babae na hindi nahihigitan. Meron talagang babae dumarating na masigit sa inyo. Kaya, walang opsyon ang isang lalaki kapag yan in love sa Panginoon. Walang nakikita yan kundi yung kagandahan mo. Amen. Bigyan po ito. Yun yung security ni Rosemary sa akin. Pwede akong magloko ng araw, pero may takot kasi ako sa Diyos. Priority ko ang Diyos. Ito yung lesson. You can be productive in the world, but bankrupt spiritually. Yes, ang tingin ng tao sa iyo, parang ano ka, parang okay, productive ka, parang ang ganda ng tindig mo, ang ganda ng suot mo, naninilaw ka, nakasasakyan ka, okay, maganda. Pero kamusta naman spiritual mo? Anong ginagawa mo? Habang busy ka sa maraming bagay. Yun ang hindi ko maintindihan, ang demonyo talaga eh. Busy ka na nga sa maraming bagay, meron ka bang panahon mag-chismis? May panahon ka bang manira ng puri ng ibang tao? Bakit ganun? Number 2, outward motion, inward stagnation. Panlabas na pagkilos, panloob na katamaran. Magaling ang tao, magbalat kayo. Magaling. Sabi nga ng Korinto, ang anghel niya pwede mag-anyo ng kaliwanagan. No? Pagkaharap mo, para ang ganda. Lahat pinupuri ka. Kaya ako sa karanasan ko bilang pastor, 30 years na pagpapastor, ay natatakot ako sa mga tao na nagsasabi sa akin, Pastor, I love you, Pastor, mahal kita, Pastor, supportahan kita. Totoo yan. Palayasin na. Totoo yan. Takot na ako, mga kapatid. Karanasan ko yan. Kung sino yung tao nagsabi sa akin, mahal kita, Pastor, hindi kita iiwanan, ayun ang nagpapait sa akin sa likod ko.
Kinakatakot magpastor eh, no? Kaya nyo, ewan ko kung kakasala ko, sana wala na magpastor sa mga anak ko. Mabuhay sila ng disente. Kasi tama rin sa akin. Masyado na ako sugatan. Wow. Panlabas na okay, pero sa panloob ay patay. Ito na. Yun. Kala ko na wala eh. Itong aking tablet ay nagpaparamdam na ito eh. Ayan. Immortal to, hindi na ito namamatay. Okay, kaya madali maubos yung battery, hindi na siya namamatay. Ang tawag ko dyan, immortal. Okay. Tulad ng amo niya. Okay. Okay, sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness, yun yung salita ng Diyos, but denying its power. Sa Tagalog, na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, tumayo ka rin naman sa mga ito. Ito pala yun. Pag may mga ganitong mga tao pala dapat layuan. So, pag sinabing layuan, dapat yan ay alisin. No? Alam nga naman ikaw ang umalis, hindi naman ikaw mayroong problema. Alisin. Pero may proseso yan. Okay? May proseso yan. Looks active in life but passive in faith. Knows how to manage time but wastes spiritual opportunities. Has plans for everything except for God's will. Meron kang mga plano. Kasama ba ang Diyos sa plano mo? Inisesa mo ba, Lord, ito po yung plano ko. Ito po yung plano ko para sa inyo. Kasama ka. Huwag yun ako kasama sa plano ninyo. Yung plano mo na lang sa Diyos. Kasi alam ko, pag may plano ka para sa Diyos, kasama na ako doon. Burado ako doon. Kaya, huwag kayong mabigla. Isang araw, lilipat ako dito. Palayasin ako sa bahay namin. Huwag kayong mabigla. Kasi, mga kapatid, ako na lang ang saktan ninyo. Ako na lang ang sirain ninyo. Alam ko naman yung sarili ko eh. Huwag yung pamilya ko. Huwag yung mga anak ko. Wala silang kasalanan. Sumusunod lang sa akin. Susuportan lang nila ako. Pero sa nila yung mga buhay sana yung mga yun. Dahil mahal nila ako, susunod sa akin. Kaligayahan namin mga pastor na susuportahan kayo ng pamilya namin. Kung sira ang buhay ninyo, kung sino man, hindi mo kami tamay. Hindi ko sana mga alam yun. Ako naka-schedule eh, baka mabigla si Pastor Joey. Mga kapatid, pwede kang sa labas maayos. Pero sa loob. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Pariseo kay Jesus. Kasi nakikita na ni Jesus yung kanilang kalooban. Kunyari gumagawa ng mabuti, pero sa likod, sinasaksak. Gumagawa sila ng mga plano para sirain si Pastor Jesus. Hebrews chapter 6 verse 12, pangatlo, result of spiritual laziness. Mga bunga ng katamaran o spiritual na katamaran. Hebrews chapter 6 verse 12, do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, ay nagsitalima o nagsisipagmana ng mga pangako. Ang resulta ng katabarang spiritual, weak ang prayer life. Mga kapatid, pasensya na po kayo, hindi po ako sa nila simbahan, hindi na nanalangin. Doon po kami lumaki ni Pastor Joey.
Eh alam ko pag kasama ko, mga kasama kong disciple dati, nagsama-sama kami dito. Hindi ko na problema yung sabihin ko nanalangin kayo kasi sanay kami talaga manalangin. Kaya hindi po ako sanay ng simbahan hindi nananalangin bago magsimula ang gawain. Yung mga protestante, mga ibang mga simbahan, nakita ko, gano'n lang. Pagdating ng simbahan, chismisan, imbis manalangin, chismisan, siraan, alukan-alukan ng product. Ito ginagawa sa simbahan, di ba? Nakakahiya, no? Sa Diyos. Nakakahiya sa Diyos. No desire for God's Word. Pagising mo sa umaga, cellphone agad ang hawak mo. Kailan mo binabasa ang salita ng Diyos? Pastor, meron naman Bible cellphone ko eh. Binubusan mo ba talaga? Hindi. Messenger. Magbabasa ba kayo ng Biblia? Yun ang sipag-sipag natin, di ba? Ang aga ka pa nga natin gumising, alas 4, alas 5, gising na tayo para pumasok sa trabaho. Kasi kailangan natin kumain. Kailangan natin ng magandang buhay. Naiintindihan ko po kayo. Pero, wala din kalilimutan, meron tayong obligasyon sa Diyos. Dapat kung masipag tayo sa labas, sa mundo, mas lalo tayong masipag espiritual. No burden for the lost. Wala na nag-iimbita, wala na nagyayaya, tayo na lang, hanggang sa tayo magkakasawal tayo ng mukha, mauubos tayo dito. Kasi sa wakas na magkakasawal mo ka doon. Lagi nung nakikita ko, lagi ko nung nakikita si Dustin, lagi ko nung nakikita si Gamanjit, kakasawa ang mukha. Sino bang hindi nakakasawa ang mukha? Lahat naman tayo doon nakakasawa ang mukha. Diba? Pero mas pinagmamalaki ko kayo mga kapatid. Kasi kayo pwede kayong i-DA, hindi kayo lumalayo. No? Hanga ako sa inyo. No? Pag dinihi kayo, dito pa rin kayo, dumadalo pa rin kayo. Naku, proud ako sa inyo. Ako na pa sa. Hindi kayo. Sabi ko na ako. Hindi yan kayang gawin ng ibang simbahan. Ibang simbahan, lalo na pag gitarista. Ay, naku, iwanan kita ganyan. Wala ka ng gitarista. Ibang malaki. Okay? Kaya proud ako sa inyo eh. Hindi nga tayo mayamang simbahan. Pero, nagmamahalan tayo. Di ba? Dustin? Yes, Di ba Gamaliel? Yes, Pas. Nagmamahalan tayo. Ay, na lang magmahal. Easily discouraged, easily distracted. Napakadali. Ang taong self-righteous, hindi masisipag sa mundo. Pag yan ay nakarinig ng salita, pag yan ay, paano na mga kapatid, kung makita niyo ako may ginagawa akong kasalanan, pupunta na kayo sa impyerno, ayun na punta sa langit. Mahal. Tao lang ako. Kaya huwag kong magiging dahilan yung tao nakatabi mo para pumunta ka sa impyerno. Kung gusto niya pumunta sa impyerno, siya na lang. Huwag ka lang sumama. Punta ka. Amen? Dala ka naman. Ano, pakialam ko kung magkasala ka. Ginusto mo yan eh, ayaw mong paayos. Ako pupunta ako sa langit. Sayang eh, pagpaplansya ko ng damit. Sayang pagbibigay ko ng covering. Kung bigay ka pa ng covering, pupunta ka rin para sa impyerno. Serving only when convenient. Dilipod lang kapag okay sa kanya. Kapag convenient, kapag siya ay hindi nahihirapan. Yun, salamat. Dalawang mabuti na nagagawa ni Gamaliel. Parang nag-a-advance na. Oo nga, nag-a-advance eh. Napapansin ko nga nag-a-advance eh. Isel ha, yung pinaalala ko siya kanina ha. Nag-a-advance siya pa. Rating ko ulit, 1 Corinthians 7:2. Ha? Kaya tandaan mo yan, memory verse mo yan. Ayan. Ano si ano? Si yan? Ayan, si yan ha? 1 Corinthians 7:2, tandaan mo yan ha? Okay. Ano pa? James? Ano si James? Ano ka pa ha? Naalala mo ha? Ayan ha? 1 Corinthians 7:2. Ayan ha? James ha? Nakayo po. Ay, hindi pala. Si Luisa pala tatanong dito. Ayan ang solusyon. Okay?
Laziness in the spirit leads to fruitfulness and dryness. Kapag ikaw ay tamad, spiritual, hindi mo ginagawa yung obligasyon. Ano ba yung obligasyon natin? Lilinawin ko na mga kapatid. Pag Kristiyano tayo, meron tayong obligasyon. Dito totoong malaya na tayo. Ang sinabing malaya na tayo sa Galatian, malaya na tayo sa kasalanan. O hindi ka naapektado ng kautusan, hindi ka nakakatulad dahil sa kautusan. Pero may obligasyon ka bilang Kristiyano. Ano obligasyon natin? Una, dumalo sa church. Kasi pag hindi ka dumalo, hindi ka makakarinig ng salita ng Diyos, hindi ka makakain spiritual. Pangalawa, na obligasyon mo manalangin. No? Yung ba ang panalangin na yun, pakinabang ba yun ni Pastor? Hindi, pakinabang mo yun sa Diyos. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. Kaya may panalangin. Pangatlo, bakit tayo nagbibigay? Para mapayamanin si Pastor. Wow, kung 30 years ako nagpapastor, kung yayaman kayo sa pagbibigay, yayaman ako sa pagbibigay ninyo, mayaman na sana ako. Hanggang ngayon, hindi pa. Okay? Kailan kaya yun? Malapit na yun. Okay, malapit na yun. Pera na lang kulang, Pastor. Oo, pera na lang ang kulang. Sabi ko nga dun sa gumagawa ng bahay, pinagawa namin yung bubo kasi butas. Buti na lang, napagawa ko bago magbagyo. Sabi ko sa kanya, papagawa namin ito. Sabi ko sa kanya. Talaga, sabi niya. Ganun siya. Pera na lang ang kulang. Bukit na akong murahin. Papagawa walang pera. Okay? Pero huwag na kayo magtaka ha. Pagka lumipat ako dito mga kapatid. Saan ba ako pupunta? Pastor ako dito. Diba? Karapatan ko yun. Hindi ka man yung kubala, Pastor. Karapatan ko yun mga kapatid ha. Kung gusto nyo hindi ako mapalayas, bigay nyo ako ng 300,000. Bibigyan ko yung bahay na yun. Hindi pala bahay ang bibigyan ko doon, lote. Bigyan nyo ako 300,000. Kasi inalok na yun sa amin. Okay? Bibigyan ko yun. Kasi wala akong pera. Walang pera si pastor eh. Kasi sila po kayo, mahirap ang pastor ninyo. 300,000. Okay? 300,000 lang. Yan ka. Eh, kaya nyo na yan. Gagawin namin, paglipat dito, paggawain, tatabi lang muna yung mga gamit. Yan. Pwede naman yun. Okay? Okay ba kayo doon? Amen. Hindi. Ayoko lang tayong mabigla. Kasi ganoon talaga yun kapag stricto ka, ang kasalanan ay kasalanan, ang puti ay puti, itim ay itim, hindi mo maiwasan talaga yung mga kapatid. Maliban na kung makipagkompromiso ako. Purihin ko ng purihin, kahit mali na yung ginagawa. Kaya hindi po tayo ganoon. Hindi po tayo nanguuto ng tao, hindi po tayo politiko, pastor po ako. Huwag niyo akong tuksuhin na maging politiko. Hindi ko po kayo uutuin para suportahan ninyo ako. Kaya ko mabuhay. No? Pero, ang tuturo ko ngayon, maging masipag tayo sa kaharian ng Diyos. Mas maganda, masipag ka sa mundo, masipag kang tao, masipag ka pang Kristiyano. So, tatapos na pala ako. Ano ko sabi? Meron akong kwento. Sa Matthew chapter 25, verse 24 hanggang 30, alam ko alam nyo ito. Meron binigyan ng tatlong talento. Tatlong tao na binigyan ng talento. Yung isa binigyan ng 5. Yung isa binigyan ng 2. At yung isa binigyan ng 1. Ang sabi ng Biblia, yung binigyan ng 5, kanyang ginugol. Kanyang hinabaho yung talento na binigay sa kanya. Kaya tumubo ng 5. So, ibig sabihin, yung binigyan ng talentong ito, masipag sa kaharian ng Diyos. Okay? Kasi yung tungkol dyan, spiritual eh. Yung Panginoon na nagbigay ng talento. Di ba lahat naman tayo may talento, kahit na isa meron tayo. Wala naman taong walang talento eh. Okay, pangalawa, sabi nito sa may binigyan ng 5, okay, dahil pagkatiwalaan ka sa binigay sa'yo, ay ibibigay din sa'yo, ay 5. So, tumubo ng 5, yung 5. So, naging 10 na. Yung pangalawa, yung binigyan ng 2 talento. Ganun din ang ginawa niya. Trinabaho niya yung kanyang talento, yung pinagkatiwala sa kanya. Kapatid, tandaan ninyo, katiwala lang tayo.
Pwedeng alisin sa iyo yung talento na yan, na kakayanan mo, na kaya mong gawin sa karya ng Diyos, kapag hindi nakinabang ang Diyos sa iyo. No? Pwede niyang ibigay sa iba yung talento na yan. Sabi niya, mabuting alipin doon sa binigyan ng 2 talento, sapagkat kanyang pinangalakan, kanyang sinagsipag. Samantala yung isa, nabigyan niya ng isa na nga lang, ibinaon niya sa lupa. Yun yung dahilan niya. Sa 26. No, sa 25 ng Matthew chapter 25. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita. Ganyan nyo pagmasid kayo sa mga salita ng Diyos. At sinabi, Panginoon, nakikilala kita, na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo tinasikan. Ito pala yung dahilan niya kung bakit nagdamag-damaran siya. Kasi niya, alam niya, kilala niya rin yung Panginoon, nagpatiwala sa kanya, na hindi naman siyang gumagawa, tapos siyang makikinabang. Parang ganito yan eh. Ako magpapakahirap, tapos wala akong pakinabang. Yung parang dahilan niya. Okay. At nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon na aking itinago sa lupa ang talento mo, narito sa iyo ang iyong sarili. Pagdating sa 26, sabi ng Panginoon, natapos sumagot ang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, malaman mong ako'y dumagapas sa hindi ko sinasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Ngayon ko naintindihan kung bakit, minsan pala, kung bakit mahirap dumago ang church na isang organisasyon dahil doon sa pakinabang. Kasi ang nakikinabang lang dyan ay ang Panginoon. No, pag lumaki yung simbahan na yan, sino makikinabang? Si pastor ba? Hindi, ang Panginoon na makikinabang dyan. Kasi mas maraming maliligtas. Maraming magbabago ang buhay. Kaya lang, yung binigyan ng talento ay ibinabaon sa lupa. Ayaw kumilos. Meron bang kulang mga kapatid? Pastor, kasi kulang ako ng equipment. Hindi sapat yung karunungan ko. Kapatid, nagsimula tayo lahat tayo walang alam. Okay? Kaya hindi katwiran yung wala kang alam. No? Hindi ka magaling sa Biblia. Kaya lang kami ganun ngayon, nakakapagturo kami. Kasi sa tagal ng panahon na binabasa namin ang Biblia, nag-aaral kami ng Biblia. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na tamad, lumayas ka sa aking harapan. Kaya ang conclusion ko mga kapatid, yes, masipag ka sa mundong ito, pero tamad ka sa spiritual na aspeto. Sabi ni Jesus, hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Sabi ng Panginoon, lumayas ka sa aking harapan. Sabi ng Panginoon doon, hindi kita nakikilala. So, warning sa katamarang spiritual, mga kapatid. Panahon ngayon, para tayo ay magsipag, lalo na ngayon, napaparamdam. Kahapon lang, may balita, di ba? May balita, Japan at Pilipinas magkakaroon ng lindol, 8.2. Malakas yun. Buti na lang, maraming Kristiyano sa Pilipinas, hindi naman tayo naniniwala dyan eh. Yung iba, takot-takot, no? Hindi naman nangyari. So, pinapakita lamang dyan na totoo ang salita ng Diyos. Okay? Totoo ang salita ng Diyos. Tignan nyo ito. 1 Thessalonians chapter 2, verse 2. Sorry, 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. 2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. At huwag din naman kayo mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu. Ayan, yung mga nagpuhula-hula. Yung mga nagsasabi sa ganito, maghihindol sa ganito, darating ng Panginoon. Yan, yan.
o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat, nawaring mula sa amin, nawaring bagang nalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag tayo maglabag. Kasi bilang mga Kristiyano, ano kung dumating ng Panginoon? Importante, ready tayo. Busy tayo sa pagkilos natin sa Diyos sa gawain ng Panginoon. Okay? At kapag ikay masipag sa karya ng Diyos, hindi ka matutokso ng kasalanan. Alam niyo sino natutokso ng kasalanan? Yung mga walang ginagawa. Kasi pag wala kang ginagawa, gagawin kang busy sa Satanas. Pag wala kang ginagawa, itong gawin mo. Kaya pagka hindi mo ginawa yung gawain ng Diyos, gawain ng kaaway ng Diyos ang gagawin mo. Hindi pwede hindi ka mamimili ka talaga eh. Amen? Tumayo tayong lahat. Masipag ka nga. Trabaho, salamat yun. Kailangan natin yan. Pero dapat masipag ka rin sa karya ng Diyos. Kailangan natin dito ng mga mananampalataya na masisipag sa karya ng Diyos. Kapatid, isa po ang aking pong mababanggi masasabi sa inyo. Yung gagawin mo sa Panginoon, sa kanyang gawain, ang Diyos ang magsusukli sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. Kaya yung ginagawa mo ng lihim para sa Panginoon, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Pero pagka gusto mo yung recognition, gusto mo nakikita ka sa ginagawa mo, ay tinanggap mo na yung gantimpala mo dito sa lupa. Okay? Kaya gumagawa tayo ng kahit wala nakatingin, no? Ginagawa natin ang kasipagan sa gawain ng Diyos. Okay, natawagan ko yung ating mga manunugtog. Tapos ko rin.
Tumawag ka, Panginoon, sa iglesia ito ng mga lalaki at babae na ang pakinabang na tinitingnan ay ang pakinabang na galing sa iyo, hindi sa mundo ito, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami. Tinawag mo po kami para magsalita ng totoo. Magsalita ng kasalanan ay kasalanan, ng kabanalan ay kabanalan. Tulungan mo po yung mga anak, Panginoon. Mga anak mo nakikibaka. At mayroong pag-uusik o anumang pagtarayan ng kaaway. Tulungan mo po, Diyos. O Diyos, protection mo po kami, lalong aking pamilya, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya po, Diyos. Wala pa kami kakampi dito. Tulungan mo po ang mga anak, Panginoon. Salamat po. Dahil hanggang ngayon, O Diyos, ay kasama ka namin upang ipaglaban ang katuwiran. Panginoon, dinala mo kami sa lugar na ito para ang tao dalhin sa iyong harapan, sa iyong paanan. Hindi maging kaaway, kundi maging anak mo, Panginoon, sa pagdulong ito. O Diyos, binawasak ko ang espiritu ng katamaran sa lugar na ito, Panginoon. Sa bawat pamilya, katamaran sa espiritual, kapapayaan, Panginoon, sa mga tao na pakahamak, kawalang pakialam sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak o Diyos, na maaring matisod sa amin, mapahamak, Panginoon, dahil sa aming kagagawan. Nakilang Diyos, tulungan mo po kami. Maawa po kayo sa amin. Alam niyo po ang aming kapasidad. Hanggang saan lang kami, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil ang bagay na ito, O Diyos, ay ipinibigay po namin sa iyong kamay. Kayo po ang humusga sa amin. Magpala sa dapat pagpalain, hatulan ang dapat hatulan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Church, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang kaligtasan at ang kapayapaan ng Panginoon. Ingatan kayo ng Diyos na makarating kayo sa bawat tahanan ng ligtas at walang anumang aksidente sa daan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat.